Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, minsan pa po, ayan, welcome po sa Bible study po natin dito po sa Rema Fields. Amen po. At ngayong araw po, patuloy po nating balikan ang mga bagay na sinabi sa atin ng Panginoon nung training. Amen po. At bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, minsan pa po, simulan po natin ito sa isang mixing panalangin. Yan ang mas Yesus Panginoon, tuloy Lord, sa hapong ito, panalangin namin, may maunawaan namin, maintindihan namin ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin, hindi sa mga bagay na nais mong i-remind sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, ngayon pa lang, malaya kang kausapin ng bawat sa amin, malaya kang kumilos, banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. At ilang mahigit 1 week na po ang nakalipas simula nung nag-training po ang bawat isa po sa atin. Amen po. At tayo po, nitong nagdaang training po, marami pong tinuro, maraming ni-remind, maraming kinorek. Amen po sa atin ng Panginoon na talagang magagamit natin. Amen po. At tayo po, pinakailangan po nating dumaan sa training. Tayo ng mga full-time, part-time, sabihin natin mga nagbi-ministry. Amen po. Bakit kasi dito sa training, dito po tayo inihahanda ng Panginoon para sa battlefield. At tulad po ng mga sundalo, hindi po sila basa-basa na lang pinapadala, amen po, sa mga battlefield nang hindi sila dumaan sa matinding training. Amen po. At ang bawat isa po sa atin na naririto, tayo po ay tinuturing ng mga sundalo ni Kristo. Amen po, sundalo ng Panginoon. Amen po, kaya kinakailangan, nire-require ng Diyos na maging tayo ay dumaan sa mga ganitong training. Amen po. At ulitin ko nga po, marami po sa atin, amen po, tinuro ang Panginoon itong nagdaang training po. Amen po. At alam ko po, tayo po ay na-bless, tayo po ay napaalalahanan. Amen po. At isa sa mga iniremind po sa atin, amen po, nitong nagdaang training ay yung mga ethics. Amen po. Ang sabi nga po sa atin ng ating mga pastor, ang ethics, ito ay yung boundary natin sa tama at mali. Ibig sabihin, ito yung hangganan natin, amen po, sa mga bagay na dapat nating gawin at hindi natin dapat gawin. Ano ba yung dapat na asal natin? Ano ba yung mga dapat nating gawin? Amen po, during soul winning, yung mga ethics sa room, sa pagkain, ethics sa pastor natin, ethics sa pagdating sa mesa, sa CR, sa simbahan. Amen po. At marami po ito. Amen po. Pero hindi ko na po isa-isahin. Pero doon po, i-remind sa atin ng Panginoon ano yung dapat na kilos ng isang manggagawa, isang Kristiyano na nasa ministry na. Amen po. Bakit kasi sa pag-a-apply po natin ng ethics, amen po, sabi po doon, sa pag-a-apply natin ng ethics, mapapakita na tayo ay mga disiplinadong mga Kristiyano. Tayo ay mga disiplinadong mga manggagawa ng Panginoon. Amen po. Bakit kasi sabi po dito, sa atin dapat unang makita ang disiplina dahil ang Diyos na ating daladala at ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan. Amen po. Yun bang kapag nakita tayo, nakisalamuha tayo sa ibang mga tao, makikita nila na ganito pala ang mga lingkod ng Diyos. Amen po. May disiplina. Alam yung boundaries. Amen po. At isa pa po, maalala po natin, isa sa mga ginawa po natin ng training, pinapanood po tayo ng ating senior pastor ng isang movie. Amen po, sa mga nakakatanda po, ang title po ng movie na to ay yung Never Let Go. Amen po. At para po sa mga hindi po, wala pong idea doon sa movie, ang kwento po noon, amen po, sila po ay, ito po ay mag-iina doon sa story. Amen po, may isang nanay at meron siyang 2 anak. Dito sa story nila, doon sa bahay nila, parang sa gitna po ito ng kagubatan sa bahay nila, yun yung pinaka-safe place nila. At every time na lalabas po sila, kailangan may nakatali sa kanila. Amen po, hindi pwedeng maalis sa katawan nila yung rope. But kasi sa paglabas sila sa tahanan nila, ito yung mag-iingat sa kanila. Amen po. Bakit kasi kapag naalis yung
rope sa katawan nila, may mga masasamang spirito, amen po, na nakaabang sa kanila, amen po, para sila isaktan at sila ilapain. Amen po, katulad po ng sinasabi ng salita ng Diyos sa unang Pedro, ang kaaway, si Satanas, amen, ay parang isang leon na nakaamba at nag-aantay sa atin upang tayo ay lapain. Amen po. At ang paliwanag po sa atin ng ating Pastor Boy, ang nanay dun po sa movie ay nagre-represent na siya ang pastor. Ang bahay, kung saan yun ang safe place nila, yun ay ang simbahan. At yung dalawang anak, ay yun yung miyembro o tayo. Amen po. Ang sabi po doon, huwag kang aalis sa simbahan. Huwag mong aalisin yung connection mo, yung relasyon mo sa pastor mo, relasyon mo sa simbahan. Bakit? Kasi ito yung mag-iingat sa'yo. Amen po. Yung rope, yun yung nag-symbolize ng connection natin. Amen po sa simbahan. Huwag mong puputulin. Amen po. Bakit? Kasi kapag naputol yun, kapag nawala ka sa simbahan, amen po, doon ka na mag-i-start na mapahamak ka. Doon na mag-i-start na hindi mapunta tayo sa mga hindi magandang sitwasyon. Amen po. Kaya sabi po sa atin, ng ating senior pastor, huwag kang aalis. Amen po. Never let go. Amen po. At naalala ko pa po doon sa isang scene sa movie. Maalala po natin, yung, di ba po, yung dalawang anak, yung isa po masunurin, yung isa ay pasaway, masyadong maraming thinking, masyadong maraming iniisip, at pinag-iisipan niya na nagsisinungaling sa kanilang nanay. Hindi totoo lahat ng sinasabi na may kapahamakang naghihintay sa kanila. Yung sa simula po ng movie, hindi po ba lumabas po sila para maghanap ng kanilang pagkain. Ngayon po, may certain na haba lang yung tali na nakakabit sa kanilang katawan. Hanggang sa kakahanap nila, di po ba, may gustong kuhanin yung isang bata, yung pasaway. Ngayon po, may gusto siyang abutin. Kaso yung tali niya ay sagad na po. Amen po. Tatanggalin niya na po sana yung tali niya para makuha yung bagay po na yun o yung pagkain na yun. Pero nakita po siya na isa niyang kapatid at pinigilan po siya. Ang sagot po niya sa kanyang kapatid that time, kaya niya naman. Sabi niya, kaya ko pang i-extend yung tali. Mabilis lang naman. Parang makukuha ko rin naman agad yun. Pero sabi ng kapatid niya, parang huwag kang mag-risk. Huwag mong tanggalin. Delikado. Amen po. At minsan po sa ating mga Kristiyano, amen po, sa ating mga nasa paglilingkod, minsan may mga bagay tayo na sobrang gusto nating abutin. Amen po. Pero kung ito magiging cause para mawala tayo sa simbahan, amen, sabi po doon, hindi ito worth it. Ulitin ko po, minsan may mga bagay tayong gustong abutin, yung gustong-gusto natin, pero somehow alam natin na mapuput in line yung spiritual na buhay natin. Kung ito ang magiging cause para mawala tayo, amen po, sa Panginoon, sa simbahan, sabi po doon, hindi ito worth it. Amen po. At katulad po nung nanay na nagre-represent ng mga pastor po natin, ang sabi po doon, walang ibang ginagawa ang mga pastor natin kundi ingatan po tayo. Katulad kung paanong sobrang pinorotektahan ng nanay doon sa movie yung kanyang mga anak. Ganon din po tayo, sobrang protektahan ng mga pastor po natin. Amen po. At maaring minsan, katulad po ng sabi ni Pastora Abby po, may mga pagkakataon na minsan parang sa pag-iisip natin parang mali, hindi natin maintindihan. Amen po. Hindi natin maintindihan minsan yung proseso, hindi natin maintindihan minsan bakit pinapagawa sa atin to ng mga pastor natin. Pero sabi doon, sumunod lang tayo. Amen po. Bakit? Kasi maaaring hindi natin maintindihan sa ngayon, pero doon tayo mapapabuti. Amen po. At isa pa po, binanggit po sa atin ni Pastor Boy, tinuro niya rin po sa atin nung training. Amen po, afternoon service po ito. Hindi po nagkakamali, second day ng training. Ang sabi niya po noon, ang travail ay kinakarga sa puso at sa spirito. Sabi niya, kung hindi ka pastor, kung hindi ka manggagawa, at kung wala kang compassion para sa mga kaluluwa, dun hindi mo ito maiintindihan. Amen po. Bakit? Kasi sabi pa po ni Pastor Boy, ang travail,
amen po, ay kinakarga sa puso at sa espiritu natin. Hindi ito basta umiyak ka na lang, hindi yung basta emosyon lang ito. Kundi sabi ito ay dumarating, amen po, sa puso at espiritu nating mga Kristiyano. Amen po. At kung hindi natin kayang kargahin, amen po, hindi kayang kargahin ng heart natin ng travail, ang sabi po doon, hindi natin ito mararanasan. Amen po. At ang magiging karanasan lang natin sa prayer, ang sabi po ni Pastor Boy, amen po, ay hindi travail, kundi parusa. Amen po. At ang bilin po sa atin ng mga nagbi-ministry, ang sabi po sa atin ng ating mga pastor, dapat ang minimum na prayer po natin ay 3 oras. Amen po. Pero mahihirapan tayo sa 3 oras sa panalangin, sabi po dito, kung wala tayo talagang habag at pag-ibig sa kaluluwa. Amen po. Yung panalangin, yung time of prayer natin ay hindi siya magiging effective, kundi magiging burden lang para sa atin. Amen po. Bakit? Kasi wala sa heart natin, wala yung compassion sa mga kaluluwa. Amen po. At ang sabi pa po dito, sabi po sa notes ko po, kung wala sa heart mo, amen po, ang Panginoon, kung wala sa heart mo ang ginagawa mong paglilingkod, sabi to, iiwanan mo rin ang simbahan mo. Iiwanan mo rin yung pamilya na kinabibilangan mo. Amen po. Sabi pa po, ang ministry ay hindi pwedeng dalhin ng emosyon. Ang pwede lang magdala nito ay ang heart. Amen po. Tinuturo po sa atin ng salita ng Diyos, tayong mga Kristiyano, tayong mga naglilingkod, hindi tayo dapat nakarely sa emosyon natin. Amen po. Bakit? Kasi hindi po lahat ng pakiramdam natin ay tama. Hindi lahat ng emosyon natin ay tama. At sinasabi po sa atin ng ating mga pastor, hindi natin pwedeng dalhin ang ministry sa pamamagitan ng emotion. Yung pag naramdaman natin na hindi tayo okay, pag naramdaman natin na tinatamad tayo, amen po, ay papatulan na lang po natin. Amen po, dumarating talaga sa time ng paglilingkod na mapapagod tayo. Amen po, mahihirapan tayo, masasaktan tayo. Pero sabi doon, pero pag dumating ang time na nasasaktan ka na sa ministry, amen po, sabi doon, huwag ka pa rin aalis. Huwag maging dahilan yung nasaktan ka, kaya iiwanan mo ang gawain ng Panginoon. Amen po. Bakit kasi in the first place, sinabi po sa atin na hindi madali ang pinapasok natin. Ang sabi pa po ni Pastor Boy, pay the price. Amen po. Tinuro po sa atin ng training na to na bayaran natin ang halaga ng paglilingkod natin. Amen po. Bayaran natin yung cost, amen po, ng pagsunod natin sa Panginoong Hesus. Tulad nung paanong sinabi ng Panginoong Hesus na walang lingkod ang nakakahigit sa kanyang master. Kung pinagdaanan nito ng Panginoong Hesus, kung dumaan siya sa hirap sa ministry, amen po, tayong mga disciple niya, tayo na mga sumusunod sa kanya, ay pagdaraanan din ng mga bagay na ito. Pero sabi po ni Pastor Boy, stay lang po tayo. Amen po. Kaya kung may mga katabi po kayo, sabihin niyo po sa kanila, stay lang tayo. Amen po, manatili lang po tayo sa Panginoon. Maging matatag tayo. Amen po. Ulitin ko po, sabi po dito, kapag dumating ang time na nasasaktan ka na sa ministry mo, kasi hindi po maiiwasan, amen po, na may mga pagkakataon na daraan ka sa mga painful na bagay. Amen po. Pero ulitin ko po, kapag dumating ang time na nasasaktan ka na sa paglilingkod mo, sabi doon, huwag ito maging dahilan para umalis tayo. Stay lang tayo. Amen po. So, yun lang po yung may share ko po sa hapon pong ito. Nawa po may nakuha po tayo, may remind po sa atin. Amen po. Sige po, minsan pa po, mag-pray po tayo. Yan, Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapong ito, nagpapasalamat kami sa mga bagay na itinuro mo po sa amin itong nagdaang training hanggang sa mga oras na to, Panginoon. Kaya mo, Diyos, na patatagin, palakasin mo kami sa pamagitan ng Espiritu mong nananahan sa amin, Panginoon. Palakasin mo ang aming mga balikat sa pagbasan, Panginoon, ng mga krus na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Lord, patuloy na i-remind mo pa kami palagi na yung mga salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy na maging katanggap-tanggap ang mga paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Na-appreciate ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus.
Amen. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin and God bless po.